So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoises. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito kay Doc Willie Ong. So, ang video ito ay mula kay Hachika PH. So, meron ito pamagat na Doc Willie Ong napahagulhol sa binigay na malaking halaga ni President Bongbong Marcos sa kanya. So, yan yung panonoorin natin. So, ang video ito ay mula kay Hachika. Bago natin simulan, Hachika, supportahan yan. Tapos, syempre, content nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan ang YouTube channel natin, Filipinoises. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka gawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Doc Willie Ong napahagulhol sa binigay na malaking halaga ni President Bongbong Marcos sa kanya. Alam naman natin na yun nga, meron ngang dinadamdam ngayon si Doc Willie Ong at sobrang lubaha talaga ng karamdaman niya ngayon. To the point na parang maskin siya, nawawalan na siya ng hope. Pero syempre tayo dito as natulungan ni Doc Willie Ong, ipagdasal natin siya, isalin natin siya sa mga prayers natin kasi syempre minsan na din siyang nagbigay ng hope sa ating mga ordinaryong Pilipino, di ba, dahil sa mga videos niya. Especially nung pandemic, di ba, for sure maraming tinamaan dati ng mga sipon, mga ubo, yung walang panlasa, na sobrang worried. Pero dahil sa mga videos ni Doc Willie Ong is parang gumaan yung mga loob natin ba, di ba? So ipagdasal natin siya, isali natin siya sa mga dasal natin. So again, Hachika PH, Filipinoises, like, comment, share, subscribe, start. Ang pasasalamat kay President Bongbong Marcos sa binigay nitong Ulit. Doc Willie Ong, labis ang pasasalamat kay President Bongbong Marcos sa binigay nitong tulong. Totoo kaya to? Hachika PH. Matapos ng ayanunsyo sa publiko ni Doc Willie Ong ang kanyang pinagdadaanan ngayon sa kanyang pakikipaglaban sa kanyang malubhang karamdaman, lumagsa naman ang mga nagpaabot ng pagdamay at nagbigay ng komento ngayon sa pinagdadaanan ito ngayon ni Doc Willie Ong. Maraming fans at supporters nga ng sikat na doktor ang nalungkot dahil sa nangyaring ito kay Doc Willie, maging ang maraming celebrity friends ni Doc Willie ay halos hindi makapaniwala sa sakit na tumama sa sikat na doktor. Pati rin ang mga ordinaryong Pilipino, sobrang nalungkot kasi syempre, for example, merong mga bagong sakit. Though, hindi naman din pala total, kasi meron din naman tayo mga doctors na na-inspire ni Doc Willie Ong. Pero syempre, iba pa rin talaga yung si Doc Willie, yung di ba? Tapos, yun lang, ang good thing lang dito is yung mga videos niya is habang buhay na yung nandyan sa YouTube. Diba? Malaking tulong pa rin yan sa mga kababayan natin na naghihirap. Di afford yung mga pangkonsulta or gusto ng mga home remedies, diba? Ayon nga sa naunang pahayag ni Doc Willie ay tinamaan umano siya ng sakit na cancer na kung tawagin ay sarcoma. Ang sarcoma, ayon sa healthtrip.com, ay isang uri ng cancer na nabubuo sa connective tissues ng katawan, kabilang ayon kay Doc Willie. Nasa 16 by 13 by 12 cm na ang sarcoma na nakita sa kanyang abdomen. Grabe nung laki. Nakatago raw ang tumor sa likod ng kanyang puso at sa harap ng kanyang spine kaya maaari itong lumala kung hindi agad magagamot. Naunang inamin ni Doc Willie na nakuha niya ang cancer sa stress dahil sa kababasa niya ng comments ng bashers niya sa Facebook, lalo na nung kumandidato siya sa pagka-vice-presidente ng Pilipinas katandem si ex-mayor Isko Moreno. Ito din yung nakakalungkot kasi wala talaga itong mga Pilipino, mga kababayan talaga natin. Sobrang hilig mambash. Sobrang hilig manakit ng damdamin ng iba. Di na lang doon sa ibang tao, di ba? Bakit dito pa sa doktor na wala namang ibang hangad kundi tulungan yung mga kababayan natin? Di ba? Wala namang ibang hangad kundi tumakbo lang para makatulong sa mga kababayan natin naghihirap. Yung mga videos niya na ngayon nagpapatunay na pure talaga pagtulong yung gusto niya. 'Di ba? Tapos, yun, hindi mo na nga binoto, binabash-bash mo pa, sinasaktan mo pa yung damdamin niya. Ayun, dinibdib tuloy. Kawawa naman. 'Di ba? Inaming maghihintay siya ng 2 hanggang 3 buwan para malaman kung mabubuhay siya o tatalunan siya ng kanyang sakit. Ang payo ni Doc Willie sa may mga sakit na cancer, this is what you do if you have cancer patient. You have to try and get the best doctor and best diagnosis wherever in the world. Grabe, no? Samantala, isa nga si Isko Moreno sa agad na dumalaw kay Doc Willie kung saan ito naka-admit at agad na nagpaabot ng kanyang tulong para sa kaibigang si Doc Willie. Ngayong araw, Kudos din kay Isko Moreno kasi syempre
tawag dyan, hindi niya rin nakalimutan yung minsang naging katandem niya. naman ay nagpahayag ng simpatsya ang Vice Presidente ng bansa na si VP Sara Duterte sa pamamagitan ng mensahe nitong ipinadala para kay Doc Willie Ong. Samantala sa kapapasok lang na balita ay maging ang Pangulo ng bansa na si President Bongbong Marcos ay opisyal at personal na nagtungo para bisitahin si Doc Willie Ong sa ospital at agad na nagpaabot ng So ano pala to, Vice at saka yung President, ano? Kasi yun nga importanteng tao kasi si Doc Willie Ong 'di ba? Para siyang good Samaritan kumbaga. 'Di ba? I-share niya yung knowledge niya sa taong bayan. Yung YouTube niya yung buhay na patunay. 'Di ba? malaking halagang tulong para sa sikat na doktor na nakikipaglaban sa sakit nitong sarcoma. Ayon nga sa balita ay personal talagang nagtungo ang presidente para kamustahin at damayan si Doc Willie at bigyan ito ng lakas ng loob para lumaban at wag umano itong panghinaan ng loob. Nangako din ng presidente na hindi ito ang una at huli niyang pagtulong kay Doc Willie dahil umpisa pa lamang umano ito, dadagsa pa umano ang nais tumulong kay Doc Willie gumaling lang ang sikat na doktor. Actually, hindi naman talaga need ni Doc Willie Ong ng financial talaga kasi yun nga sabi niya nga 'di ba na okay ako kasi wala akong problema sa yung pagpapagaling Mas iniisip niya pa yung mga taong bayan. Sabi niya, paano yung mga kababayan natin ng mga mahihirap na hindi nila afford yung doktor? Kawawa naman sila. Sila yung sila yung gusto kong tulungan. Biruin niyo sobrang lubhanan ng sakit niya. Taong bayan pa rin yung iniisip niya. 'Di ba? Saan kayo makakakita ng ganyan? Supposed to be like that. Wala nang paki sa taong bayan yan kasi yung sakit mo malubha na. Pero kung maririnig mo yung mga sinasabi niya, gustong-gusto niya talagang pagsilbihan yung taong bayan. Which is nagampanan niya naman kasi yun nga pumupunta naman siya sa mga 'di ba, mga medical mission. Meron din siyang mga charities. Tapos yun nga yung pagiging doktor niya dito sa YouTube. Alam umano ng presidente kung gaano kahalaga si Doc Willie sa taong bayan, lalo na Tama. umano ng mahihirap na kababayan natin, kaya naman magiging malaking kawalan talaga sa bansa ang isang tulad ni Doc Willie Ong. Agree ako dyan. Samantala lubos naman ang pasasalamat ni Doc Willie kay Presidente Bongbong Marcos sa personal nitong pagbisita sa kanya sa ospital at pagbibigay nito ng napakalaking tulong sa kanya. Emosyonal nang nagpasalamat si Doc Willie kay PBBM at ayon dito hindi umano niya akalain na makakarating agad sa Pangulo ang kanyang pinagdadaanan ngayon. Maraming salamat po President Bongbong Marcos, sobrang laking tulong po ng inyong binigay sa akin, sa aking pagpapagamot upang tuluyan akong gumaling sa aking cancer. Alam ko po kung gaano kayo nakabisi na tao pero talaga pong personal pa ninyo akong pinuntahan dito, dun pa lang po ay sobra-sobra na po ang aking pasasalamat sa inyo Mr. President. Well, tayo dito, hindi naman talaga natin need na magbigay ng any amount. Prayers lang, sapat na yun kay Doc Willie Ong. Asahan po ninyong lalaban ako hanggang sa aking makakaya. Maraming salamat po. So, yun lang naman. So, mga kanaisi, ang video ito ay mula kay Hachika PH. So, original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So, kita nyo naman yun, 'di ba? Na sa likod nga ng pinagdadaanan ngayon ni Doc Willie Ong, may mga tao pa rin talaga na hindi siya nakakalimutan. 'Di ba? Mga kilalang tao din. Especially si Isko Moreno, 'di ba? Nagpaabot talaga siya ng suporta bang tawag diyan, or pumunta talaga siya, 'di ba? Kinukumusta niya talaga yung minsan niyang naging katambal, 'di ba? So, saludo kay Isko Moreno. Kahit na hindi natin sabihan yun, for sure pupunta naman talaga yun. At ang nakakaano pa dito is pinuntahan niya talaga dun sa Singapore ata yun, correct me if I'm wrong. 'Di ba? Tapos yun, ito na nga yun, men. Ito talaga yung buhay na patunay na yung pagbibigay natin ng mga masasakit na salita, 'di ba, sa ibang tao ay maaring yan magdulot ng sakit, stress, depression. 'Di ba? Yung iba dinidedo pa yung sarili nila. 'Di ba? Kaya tayo dito sa Pilipinas, wag nating i-normalize yung bullying, yung mga masasakit na salita.
Kasi ito yung ano yung problema dito sa Pilipinas, men. Kapag ka may kino-call out, for example, yung mga nangyari kay Vice Ganda. Do wala naman talaga akong beef kay Vice Ganda, no. Yung sa ibang issue niya lang talaga. For example, yung Axel ata yun, yung sumali sa Showtime na parang na-judge siya. Tapos yun nga yung mga tao, imbis na magbigay ng simpatya dun sa tao na parang nasaktan, parang inaano pa nila yung pag-ano ni Vice na kesyo ganyan, nagpapatawa lang, joke lang yan. Para sa'yo, joke lang, pero para sa ibang tao, dinidibdib nila yun. Dapat ilagay din natin sa mga kokote natin na hindi lahat ng joke natin ay applicable sa ibang tao. Diba? Tapos kapag hindi natanggap na ng ibang tao yun, huwag natin silang anuhin na ang hina mo naman, ang lamya mo naman, ang sensitive mo naman. Kasi yun nga, tayong mga Pilipino, tayong mga tao, may kanya-kanya tayong level of sensitivity, pagtanggap ng mga masasakit na salita. Kung nakaya mo, hindi porkit kaya mo na tawagin kang pandak, tawagin kang pangit, ay kaya na din ng iba. Diba? So, wag nating i-compare yung ibang tao. Kasi yun nga, hindi ikaw ako, hindi ikaw sila, hindi sila ikaw. May kanya-kanya tayong level of tolerance of pain, mga ganyan, di ba? So, yun lang naman. Yun lang naman. Kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, thank you so much for watching. That's it. Hachika PH, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.